Lalalo pong nagiging mahiwaga ang mga pangyayari sa loob ng bilibid. Bukod sa nabuking na maluhong pamumuhay ng mga presong VIP at patuloy pang operasyon ng mga drug syndicates sa loob mismo ng kulungan, may mga armas pa ngayong nadiskubre sa isang kubol na nakapangalan sa mga opisyal ng gobyerno pati na ng Bureau of Corrections. Heto pa ang isa, may ilan di umanong mga personalidad na sustentado o nabibigyan ng monthly allowance ng mga drug lord na nakakulong. May report si John Consulta. Sa raid ng Department of Justice sa mga kubol sa bilibid, tumambad ang mga mataas na kalibre ng armas na ito. Anim sa mga armas na nadiskubre sa kubol ng convicted drug lord na si Peter Ko, nakapangalan daw sa mga opisyal ng gobyerno. Base sa PNP Firearms and Explosives Device Certification, kay Guimaras Congressman Joaquin Carlos Nava ang pistol Walther caliber 22. Ang Bushmaster ay kay Carlos Tiquia na dating tumakbong congressman ng Valenzuela. Ang Taurus Pistol 9mm ay kay Vicente Alindada, nakagawad sa Barangay 8 Caloocan. At ang 9mm pistol ay kay Avelino Nicanor Rao na taga Bureau of Corrections. Sinisikap pa rin ng GMA News na makuha ang panig ng mga nabanggit na pangalan. May ideya na raw ang NBI kung paano naipasok sa maximum security compound ang mga armas. Ang sabi sa amin ng informant namin, maaaring isiningit doon, pwedeng i-conceal doon sa malalaking split type aircon. Kasabwat yung mga nagdi-deliver ng materials. Ayon din sa NBI, ginawang taguan ng kontrabando ang ilang bahagi ng kubol tulad ng sahig, partition at dingding. Pero bagong renovate ang mga ito nang datnan nila. Tanda na may nakapagtimbre na raw na magre-raid ang NBI at DOJ. Na-recover din ang isang dokumentong nasa loob ng safety vault ng isa sa 19 na convict. Nakasaad dito ang mga bagong SUV at kotse na binabayaran ng preso at mga pangalan na binibigyan niya ng allowance. Pati ang mga bank account na ipinangalan sa mga dami. Nakita rin sa kubol ang mga mamahaling damit at bag ng mga drug lord. Patuloy naman ang paghahalughog sa kubol ng convicted bank robber na si Herbert Colanco. Sa dokumentong nakuha ng GMA News, pinayagan ni dating NBP Superintendent Venancio Tesoro ang pagpasok ni Colanco ng computer, DVD player, TV, home theater, ref, laptop, golf cart at mga aircon. Gayong sabi ng OIC ngayon ng bilibid, sa kanyang pagkakaalam ay musical equipment at speakers para sa concert lang ang pinayagan nilang ipasok. Hindi ko po matiyak kung nung panahon na yon ay si Superintendent Tesoro pa or yung bagong pasok na Superintendent, si Superintendent Lansangan. So it's between the two of them. Sa dami ng mga appliance nito, sino ang nagbabayad ng kuryente? Hinalungkat namin ang electricity bills ng bilibid at pinakita ng kanilang finance division ang kanilang Meralco bill. Nalagpas 4 million pesos isang buwan. Normal na electricity bill lang naman daw ito para sa laki ng buong bilibid. Wala rin naman daw halos pinagbago ang kanilang bayad sa kuryente. Ang ilang submeter naglalaro sa kulang-kulang 30,000 pesos isang buwan. Ang mga submeter ay yung mga nilalagay sa ilang gusali tulad halimbawa ng kubol ni Colanco. Pero preso naman daw ang nagbabayad ng mga submeter na ito. Meron po silang submeters. Ang mga inmates po. Si Colanco sigurado meron yan. Meron sariling kontador yan. Most of the time, minsan ang nagbabayad, meron silang mga emisary na inuutusan na siguro dalaw. Siya nagbabayad, hindi naman sila pwedeng lumabas eh. Git ng NBP, para naman daw sa lahat ng preso ang recording studio ni Colanco. Madalas lang na si Colanco ang nakakagamit dahil siya ang nagpatayo nito. John Consulta, GMA News.